Kamusta pagbalik? Ito Module 7. Salamat muli sa pag-subscribe. Sa video ngayon, pag-uusapan kung saan mag-invest. Madalas naririnig tanong na yon kapag nakikipag-usap. Anong simula? Lokal ba ito? Nasa likod ba ng bakuran mo? Sa ibang estado? Magagalit ka sa akin dito, ngunit hindi ko alam ang sagot na nakuha ko para sa iyo. Alamin kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi pareho ang magandang pamumuhunan para sa atin, pero tutulungan kita sa paraan na kaya ko gawin. Tutulong sa'yo dito? Nagsimula ako at pumili ng mga lugar na nais kong mamuhunan o sa mga lugar na talagang kaya kong pasanin ang pamumuhunan. Una, alam mo na kung saan ako papunta. Lahat umiikot sa iyong pinansya, tama ba? Kapag natapos mo na ang pagsusuri at alam mo na ang halaga ng pera sa iyong account at bulsa, magagawa mong malaman kung magkano ang down payment na maaari mong ilagay, kasama ang mga gastos sa pagpapatala at iba pang kaugnay na bagay tungkol dito. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng impormasyon upang magamit ito sa tamang paraan. Kaya sabihin na lang natin halimbawa meron akong $40,000 na naipon, tama? Kaya 20% ng 40,000. Iyon ay magiging isang bahay na may halos 200,000 rin. Ang halaga nito ay malapit sa 200,000. Batay sa halaga ng down payment, alam ko na ang pinakamataas na maaari kong bilhin ay 200K. Yun ay sa pag-akala na ang 40K ay hindi kasama ang mga gastos sa pagpapalit at iba pang mga bagay. Kaya dapat magdagdag ng pera para sa mga layunin ng paggawa ng bilang at mas madaling kalkulasyon, gagamitin natin ang 40,000. Karawan ng 40, kaya mong bumili ng bahay hanggang $200,000. Pagkatapos nito, susunod na hakbang ay suriin kung saan ako maaaring maghanap ng iba pang mga pagkakataon. Magkano ang pera na makukuha ko para sa renta? Tutulong ito sa akin na mabayaran ang bayad sa mortgage. Batay sa mga naunang trabaho ko, ang average na halaga ng bahay ay mga ₱200,000. Ang buwanang mortgage depende sa iyong credit history ayon ga $1,500 hanggang $1,700. Tama ba? Gibatay sa halagang ito, hanapin ang mga kriteria ng iba't ibang lugar kung saan upahan ito para sa halagang ito. Kaya ang gagawin mo ngayon, alam mo na ang bayad sa mortgage ay mga 1,500 hanggang 1,700. Kapag naitala mo na ang bayad sa mortgage, malaman ito ang susunod na hakbang mo. Ano ang mga lugar na may mga upa na tutulong sa iyo na mabayaran ang ganong halaga ng pera? Kaya nakita namin na ang mas mataas na halaga at ang upa o bayad sa mortgage ay 1,700. Kailangan mong hanapin ng isang bagay na hindi bababa sa 20% ng iyong tinatakpan. Bakit ako nagbibigay ng hindi bababa sa 20% na dagdag na halaga? Kailangan mong magbayad ng pamamahala sa ari-arian, sakop ang ilang utilities, depende sa inuupahan at iba pang bagay. Hindi ko pinag-uusapan ang mga paglipat dahil purong pangmatagalang upa ang nasa portfolio ko. Nididiretso ko ang aking pagbili ng bahay kamakailan lang para sa sarili ko lamang. Hindi ito isang uri ng pag invest sa real estate o anumang iba pang gawain. Kaya 1,700, itala natin ang maximum na 20%. Yun ay gagawin itong 1,870. Para lamang ito, sabihin na kailangan mo ng hindi bababa sa 2,200 pesos kada buwan para sa upa. Kaya sa susunod, pumunta ka sa mga website tulad ng Zillow para maghanap ng impormasyon. Iyan ay pangkalahatan sa mga estado. Maaari ka rin gumamit ng website na tinatawag na niche.com. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Kaya sa Zillow, makikita mo ang pangunahing mga posts sa real estate na maaari mong bilhin at malalaman mo rin tungkol sa rental market. Pag-aaral mo ang mga estadistika sa mga paaralan, uri ng mga paaralan sa lugar. Gusto mong umupa ng bahay sa pamilyang may anak, iuupa mo ito sa pamilya na may bata. Kung magrerenta ka ng apartment, malamang ito'y uupahan ng mga walang anak o marahil isa lamang. Max, muli umaasa sa demograpiko ng lugar na iyong tinitingnan. Sa New York City, karaniwang makikita ang mga bata sa mga apartmento. Kung pupunta ako sa Florida, mas marami ang mga tahanang may isang pamilya na may mga anak kaysa sa isang mag-asawa o isang individual na nakatira sa isang tahanang may isang pamilya. Sa niche.com, maring magkaroon ka ng halos katumbas na halaga ng mga upa sa isang napakababang halaga.
Higit sa isang tantiya sila. Hindi ganap na tumpak, ngunit nagbibigay ito ng saklaw na sabihin ko 80% malapit muli para bigyan ka ng ideya kung saan ka talaga tumitingin. Ang tool na ito ay nagbibigay sa iyo ng kumpletong impormasyon mula sa demograpiko. Ayon sa demograpiko, patawarin mo ang aking pagsusulat. Sa pamamagitan ng demograpiko, ako ay nag-uugnay sa edad, lahi, uri ng trabaho, uri ng empleyo na talagang available, mga estadistika ng krimen, at mga paaralan. Mas malawak ito kaysa sa Zillow, ngunit mas nakatuon ito sa pamumuhay at sa mga bagay mula sa isang partikular na lugar o rental market, hindi tulad ng Zillow na pangunahin na isang hub ng mga property para sa pagbebenta o pagrerenta. And isa pang website na maaari mong talagang tingnan at sa tingin ko ito ay nabanggit bilang bahagi ng pagsasanay ng mga piling metro ng pag-upa. Noong una, ginamit ko ang rental meter para sa Elite. Sa huli, natagpuan ko ang Niche.com sa isang aksidente. Gusto ko ang mga nakakahon na bagay. Pabor lang ito, hindi mas maganda kaysa sa iba. Kaya't iwan ko na yun sa'yo. May isa pang website na tinatawag na DataUsa.io at DataUsa. Ito ang iba pang website na maaaring gamitin. Malapit ito sa Niche.com, pero hindi nagbibigay ng average na upa ang DataUsa, kundi ang average na halaga ng binibenta na bahay ang ipinapakita nito sa iyo. Ngayon, isang bagay tungkol sa mga site na may espesyalisasyon at DataUsa.io ay marahil may 1 o 2 taon na pagkaantala, depende sa lugar. Sa mga napakataong lugar tulad ng New York City, San Francisco, at malalaking lungsod tulad ng Miami o Boston, mas madalas na nau-update ang impormasyon kaysa sa mga bayan tulad ng Poughkeepsie. Kaya naman mas luma ang impormasyon na matatagpuan doon. Kaya ito ang naging simula ko sa paghahanap ng magandang saklaw ng mga pag-aari. Pagkatapos ng maisulat ko ito, doon ko naisipang mamuhunan sa merkado ng Florida at Alabama. Sa mga lugar na ito, may mga inuupahan ako na nagbibigay ng magandang kita. Hindi ko sinasabi na kailangan mong mamuhunan sa Florida at Alabama dahil sa mga numero. Pinakamabuting nag-work para sa akin. Gusto kong mamuhunan sa New York City, pero hindi sapat ang upa na natatanggap ko para mabayaran ang mortgage. Kailangan kong maglabas ng pera mula sa bulsa ko. Layunin ng paggawa ng ehersisyo na ito, ang mga ari-arian ang magbayad para sa kanilang sarili, hindi ako ang mag-alala sa pagkuha ng karagdagang pera para sa gastusin at pamumuhunan ko. Kaya iyon ang unang hakbang na ginawa ko. At kung tanging kung matapos lahat ng mga numero, mayroon kang 2 pagpipilian sa isang magandang lugar. Mag-Google Alert at mag-type ng lugar o address ng property na natagpuan mo sa Zillow o iba pang website para sa interesado mong property. Pwede kang maglibot sa lugar para tingnan mo mismo. Hindi ako naglalakbay sa mga inuupahan ko dahil hindi ko gusto tumira doon. Kung tama ang pananaliksik ko, nakausap ko ang mga realtor at mga taong pamilyar sa lugar, sinuri ko ang mga estadistika sa krimen at paaralan, kaya wala nang dahilan para pumunta. Sa palagay ko, ang unang investment na binili ko sa Florida kasama ang isang investor, ako ay napunta. Dahil sa pagbisita ko sa Miami, hindi ako nag-aalala sa 1 oras na biyahe papunta sa aking ari-arian. Pero bukod doon, walang kahulugan. Kapag natuklasan mo na ang lugar kung saan mo gustong mamuhunan, tama. Kailangan mong malaman kung lokal na pamumuhunan ito, magpatuloy at gawin ang mga hakbang. Ipapakita ko sa'yo mga video. Sa area, makipag-usap sa mga nagpapautang sa lugar mo at malaman kung paano ka makakapag-qualify para sa mga pautang. Kung pumili ka ng lugar sa labas ng iyong estado o kahit sa loob ng parehong estado pero malayo, mayroon akong isang magandang tip para sa iyo. Pwede kang pumunta sa scotsmansguide.com. Kung hindi mo mabasa ang sulat ko, humihingi ako ng paumanhin. Huwag mag-alala, isasama ko ang link sa ibaba sa description box para magkaroon ka ng access dito.
Gabay ni Guzman, magbibigay ng listahan ng mga nagpapautang sa FIMTA Estado. Hindi inilahad sa website noon o sa mga naunang video ko dahil gusto kong masanay ka sa pagsasalita sa publiko at paghahatid sa mga tao at magsimula sa pagbuo ng relasyon sa iyong sarili. Tandaan, real estate, lahat batay sa relasyon. Lusutan mo ang hakbang at gamitin ang scotsmangoy.com para tawagan ang isa sa mga lender. Kailangan mo pa rin. Ang tao sa telepono o email at sa huli ay nagkakatagpo. Kailangan matutunan kung paano maging magaling sa pagsasalita at makapagkomunikasyon ng maikli at profesional. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko ito inilahad noon. Pero kung gusto mo, sige at tingnan mo ito, ipapakita ko sa iyo sa screen. Sa pangkalahatan, magkakaroon ka ng access sa mga lender na hindi lamang may lisensya sa paglalabas ng mga mortgage sa isang partikular na estado, kundi may karapatan o lisensya rin silang mag-practice sa iba't ibang estado. Kung ikaw ay naninirahan sa NY at nais mong mamuhunan sa MA, ang lender na iyon ay maaring may lisensya sa parehong lugar. Isang magandang paraan upang makahanap ng mga nagpapautang, kasama ang tagapagpautang ng harmonya. Maari kang makahanap ng mga tradisyonal na nagpapautang sa negosyo, mga espesyalisado sa pautang na sigurado akong alam mo. Hindi pareho ang personal na pautang at negosyo na kredito. Kung hindi, mag-iwan ng komento para sa isa pang video para sa negosyo credit mo. Pero sa module na ito, mananatili tayo sa scotsmanguy.com. Walang pahayag, ipakita ko yung screen. Okay, narito tayo. Kaya pupunta tayo at mag-type ng scotsmansguide.com para sa iba pang impormasyon. Ito ay magiging ang ikatlong link sa ibaba ng pahina. Tandaan na. Voila. Kaya para sa iba't ibang uri, depende sa mga uri ng pautang na hinahanap mo, magkakaroon ka ng pabahay at magkakaroon ka ng commercial. Saan ko ginawa ang Gutsman? Pumasok ako sa commercial at nag-type ako sa paghahanap ng lender, tama ba? Dito mo makikita ang mga ito sa lugar na ito rin. Marahil ikaw ay magtataka, paano kung interesado ako sa residential? Ako ang magtuturo. Investment ko sa Alabama, tama ba? Gagawin natin ang $250,000 para sa ehersisyo, huwag mag-alala sa iba pang bagay. Magpatuloy at i-click ang paghahanap. Hindi ko inilagay ang iba pa para makita ang lahat ng available doon. At tulad ng makikita mo, nagresulta ito sa lending. Kaya meron kang 24 uri ng iba't ibang mga produkto na inaalok ng mga nagpapautang sa labas. Mayroon kang mula sa regular na rate ng pagbili at term finance, cash out, refinance, acquisition at development, lahat ng pautang. Ang pagbili at pagpapaunlad ay para sa mga nais magpatayo ng proyekto sa lupa, huwag sipiin. Ang alam ko lang ay na ang lahat ng inaalala ko ay ang numero 3. Kaya hinahanap ko ang sino man na makapagpautang sa estado ng Alabama at kayang mag-cash o mag-refinance para sa hinahanap ko at kahit mag-traditional na pautang. Kapag pumunta ka dito, meron silang isang glossary na may 34 linya at makikita mo sa bawat kahon. Kaya depende sa kumpanya, titingnan mo kung anong uri ng mga produkto talaga ang inaalok nila. Ang unang nasa linya ay ang Velocity Mortgage Capital. Sila ang mga nagpapautang na ginagamit ko para sa pagbili ng aking 17 na unit sa Alabama. Sila'y halos nagpapautang. Sinasabi rin nila ang mga estado nila nag-i-invest o nakikipagtulungan. Ginagawa nila ito sa buong bansa maliban sa mga estado na makikita mo dito. Kung nasa isa ka sa mga estado na ito, sabihin na natin sa Nevada at oh sayang, hindi nagpapautang dito. Okay lang yan. Pagkatapos, magpatuloy ka sa susunod na lender, ang Five Arch Funding Corp. Nag-aalok sila ng cash refinance, hindi ang hinahanap kong feature o produkto. Meron kang iba pang produkto na hindi inaalok dito sa bilis. Ako curious, kaya ang 11 non-recourse loans. Andito na. Kaya't may non-recourse pautang sila. Tingnan mo, ano ang 17 dito? Ang 17 ay pautang sa sasakyan. Kaya ayan, lahat ng uri. At pagkatapos, ano ang kanilang min at max, ang kanilang pautang sa halaga. Kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa $100,000 para sila ang magpautang sa iyong mga transaksyon. Kung gusto mong bumili ng isang property at ang halaga ng iyong property ay $50,000, hindi nila susuportahan ito sa iyo. Ang maganda ay ito ay para sa malaking halaga dahil ito'y isang komersyal na pautang. Kaya nilang magpautang hanggang 5 million pesos, 20 million.
Alam ko kung ikaw ay isang unang beses na mamumuhunan, malamang na tila kahindik-hindik para sa iyo ang mga numero dahil sinusubukan mong malaman, wow, ako ay limitado noon ng tradisyonal na mortgage sa 200K dahil ito ang kaya kong bayaran sahod o kita. Sa pautang, hindi sila interesado sa kita. Iniisip ang produksyon ng property. Kaya kung ang iyong ari-arian ay maaaring mag-produce ng hanggang 1 million bawat taon sa kita at rentang-renta o anumang gamitin mo ang ari-arian na iyon, sila ay magpapautang hanggang sa halaga ng kita na kanilang tinitingnan. Kaya mayroon kang listahan ng lahat ng mga lender na ito at kung magkano ang kailangan mong ilagay. Sa Velocity, ginagamit ko ang kumpanyang may 75 LTV kaya naglagay ako ng 25%. 5 angkla. Sa katunayan, mayroon silang mas maluwag na termino na tinatawag na 90 LTV. Kailangan mo lang maglabas ng 10%, maaari kang magpautang ng ari-arian na nagkakahalaga ng $75,000, mas maluwag kaysa sa Velocity. Kung ang iyong ari-arian ay nagkakahalaga ng $500,000 at mayroon kang 5 apartment sa complex na sinusubukan mong bilhin, kumpletuhin mo na lang ang bayad. Kung meron kang, sabihin na natin 10, ibig sabihin nito ay bawat isa sa mga unit o property na yon ay 50K. Hindi magpopondo ang bilis sa ganitong kaso sa'yo. Kanilang paraan. Kapag hinati ito, ang halaga ng bawat ari-arian mo ay hindi magkakasunod sa kwalifikasyon. Dapat 100,000 bawat ari-arian. Nandiyan ka na. Halos isang butil. Makakakuha ka ng contact info sa bawat nagpapautang dito at madaling maabot sila. Ipaliwanag mo sa kanila ang iyong mga katanungan o kahilingan. Mayroon akong pagbiling gusto kong makuha dito. Bigyan sila ng lahat ng impormasyon para malaman nila kung maaari nilang tulungan ka o hindi. Kung hindi, muli huwag personalin. Mahaba itong listahan ng mga nagpapautang. Kung hindi gumana ang isa, may iba pang pagpipilian at pareho ang mga ito. Kung hindi ka interesado sa commercial, pwede kang mag-residential at hanapin ang lender search. Ikaw ay simpleng pumapasok dito tuwing araw. Pwede kang magpatuloy at tumingin lang. Sa uri ng pagsasalansan na hinahanap mo. Halimbawa, kung naghahanap ka ng FHA loan, kailangan mo ng 5% porsyento. Pumunta at gawin ito. Kung naghahanap ka ng oportunidad, naniniwala ako sa bangko. Salamat. Pwede pumasok at maglakad. Curious ako makita kung paano gumagana kasi hindi pa ako nag-check ng site. Lagi akong diretso sa commercial site dahil sa dami ng mga ari-arian na sinusubukan kong punduhan. Kaya pumunta ka dito at pagkatapos ay sinaktan mo ang Alabama, parehong bagay. Lahat ng mga bangko maaari mong gamitin at sasabihin nila kung saan sila nagpapautang sa bansa. Kamangha-mangha ito. At ang uri ng mga pautang na inaalok nila, minimal na taunang kita, ito ang halaga na kailangan mo ang kontak at ang uri ng mga pautang. Number 512. Wow, kamangha-mangha ito. Natutuklasan ko ito ngayon at nagugustuhan ko talaga. Mas maganda ito. Swerte na lang sa akin sa unang mga deal sa mga pamilyang tinitirahan, mga realtor na kasama ko, may power team at alam nila kung aling mortgage lender ang dapat gamitin at sila ay masipag. Ngayon alam ko na kung maabot ko ang limitasyon sa utang, pwede akong pumunta dito at subukan humanap ng mas marami. Kaya ito ay isang magandang kasangkapan tulad ng nakikita mo. Hindi sabihin o alisin iyon. Pumunta ka sa mga lokal na sangay malapit sa iyo para mag-practice ng pagsasalita. Ito ay may isang bagay na kailangang palaguin at pagbutihin. Kahit ako mismo kailangan kong alisin ang ilan sa Oz gaya ng makikita mo. Magandang tool ito kung hindi mo alam kung saan magsisimula sa ibang estado. Kung may bahay ka sa ibang estado, sabihin na natin sa NY, gusto kong mamuhunan sa Alabama o TN. Hindi mo titingnan ang lokal na sangay maliban kung sasakay ka sa eroplano o kotse at magmamaneho doon. Magpapakatipid sa iyo ng maraming oras, tutulong sa iyo. At oo, maaari kang matuto kung paano. Itayo relasyon sa telepono, lumipad kung kinakailangan dahil maaari mong gawin lahat sa elektroniko. Pero sa pumunta ka doon, may ugnayan ka na. Magpatibay ka sa taong ito, sa tagapagpautang ng mortgage na ito, at ang susunod na mga deal ay mas madali. Ngayon, balik tayo sa ating video ngayon. Iyan ang meron ako para sa iyo ngayon. Sana'y makakita ka ng mahalagang impormasyon. Dapat gumana ang lahat para sa iyo sa iyong pinili.
Hindi lahat ay may parehong halaga ng ipon. May iba na mas marami, iba na mas kaunti. Kailangan mong mag-research, gawin ng trabaho at maging pamilyar sa sistema sa paraan ng pag-research ng mga proseso na pinakamahusay para sa iyo bago magpatuloy. Kung nagustuhan mo ito, subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba para sa mga tanong o komento. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at lumikha ng higit pang nilalaman sa hinaharap kong mahalaga sa iyo. Hanggang oras yon kita makikita. Paalam.